Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This page I'm from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. March 23 to 29. Ay, ano ba yan? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome ni welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Congrats, you have the clover. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Iba ang general reading sa personal reading. Sana is gawin nyo lang itong guide. Okay, so nakita ko sa'yo dito. Siguro may mga situation na from the past na maaring mga gusto mong ma-actionan pa, no? Sa nakita ko dito, may mga dinidesire ka siguro na totally hindi pa tapos. Or maaring dito sa tao na to, with the man, no? Maaring may mga quarrel, questioning, ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo, siguro handun din yung iba sa inyo, may mga thinking for the future and thinking for the past. Siguro kung may mga karelasyon kayo, di ba? Siguro handun yung sitwasyon na iniisip nyo na maari itong taong ba to is siya na ba yung makakasama ko from the past, o kaya yung nandun yung thinking mo siguro na kung ano yung mga tatahakin mong decision o tatahakin mo sa kinabukasan mo this time, no, sa nakita ko dito. Kaso sa ibang parte ng buhay mo, nagkakaroon kasi kayo ng delay. Imbis na nagkakaroon kasi ng growth, medyo may delay sa iba sa inyo, no, sa nakita ko dito. Medyo may konting delay and maaari nagkakaroon kayo ng limitation to do things, o kaya hindi yung mga nakikita ko na maaring inihiwalay mo yung sarili mo sa iba rin, sa iba sa inyo. Siguro hindi yung minsan siguro napag-iisip kayo ng bagay-bagay, no, sa nakikita ko dito. Anak, may pupo dyan ah. Yun, may mga gusto kang panindigan. Actually, may mga gusto ka ng panindigan at gusto mo ng actionan to growth. Sa nakikita ko sa'yo dito, mas maganda rin siguro, actionan mo na lang din, no? Sa nakita ko ito. May mga sinasabi itong document papers, baka may mga asikasuhin kayo, makaka-receive ka ng mga message, news, ako nakikita dito. May isang bagay ka o sitwasyon ka sa buhay mo na gusto mong i-structure o buuin. Sa nakikita ko dito, yun ang nakikita ko sa'yo. Gusto mong magkaroon ng growth or gusto mong ma-achieve yung bagay na yun. Yung iba naman dito, extension. Yan. May mga positivity happen naman sa buhay mo sa nakikita ko dito. Also, may sinasabi dito na pagtulong. Hindi ko alam kung tinutulungan mo, or tutulungan ka. May pagtulong ako, o baka may humingi sa'yo ng tulong. Diba? Kaya makaka-receive ka ng text message or any no, sa nakita ko dito. Maari iba sa inyo, information, you will receive something information, o kaya communication. May mga iisipin kayo. Siguro, past, tsaka future, sa nakita ko dito. May mga pinag-uusapan na related ang building, ganyan. Tapos government, siguro may mga babayaran kayo, mga bahay, lupa, ganyan, o may mga babayarin na kailangang asikasuhin, mga papers na kailangang asikasuhin, no? Kung ano man yan. Nakakaramdam ka minsan ng lungkot, no? Sa nakita ko dito. Siguro, hindi yung situation na dahil sa mga challenge na pinagdadaanan mo, sa mga delay na nagkakaroon sa'yo, sa nakita ko dito, sa siguro hindi yung mga responsibility na gusto mong actionan this time, sa nakita ko sa'yo dito. Pero sana walang delay, no? Sa nakita ko, sana wag na lang ma-delay yung mga mag-focus ka lang sa you are the authority of your life. You need to commit din kasi sa sarili mo at sa future. Think to the future. Think to the future ka naman, kaso siguro may iniisip ka lang siguro sa sa past situation mo.
o sa current mo. Tingnan natin ang energy mo this week. Energy ni Libra this week. Energy mo this week, sa nakita ko sa'yo dito, mas na-enjoy mo kasi yung sarili mo for being you lang no? Sa nakita ko dito. Mas nagkakaroon ka ng peaceful mind. Kung mag-isa ka lang, ganyan. Sa nakita ko dito, andito yung situation din na siguro iba sa inyo, minsan siguro ayaw nyo talaga na may kasama mo ng iba, ganyan. This week kasi parang you want to be independent sa nakita ko dito. Parang handito ka sa sitwasyon mo na mas more ka magpo-focus to heal or mas more ka magpo-focus sa mga creativity mo, sa trabaho mo, or sa mga gusto mong gawin this time sa nakikita ko dito. Maaaring handun yung sitwasyon na ihihiwalay mo yung sarili mo sa iba. Halimbawa, may mga kasamaan ka sa trabaho o o kaibigan, di ba? Maaaring mas gusto mo muna kasama mo yung pamilya mo, mas gusto mo na kasama yung sarili mo muna, ganyan. May mga gusto ka munang gawin when it comes to your part this time sa nakikita ko dito. Andito yung situation na you will enjoy the success or the reward na nakukuha mo this time sa nakikita ko dito. Mas nai-enjoy mo ngayon sa nakita ko dito. Mas may enjoy mo siya. No? Kasi andito rin si Ten of Pentacles sa nakita ko dito eh. Kumbaga, nahandito yung situation na kahit papaano this week is magiging maganda naman. Masakit man isipin, pero kahit papaano naman, nakakakain ka naman. Diba? Kontento naman yung nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang, siguro hindi yung mga sitwasyon na makakaramdam ka lang talaga siguro ng loneliness, ganyan. Siguro, when it comes sa trabaho mo this week, medyo madidepress ka, ganyan. Maaring hindi ka rin magiging masaya sa nakita ko dito. Hindi naman lahat kayo, pero natural yun kasi because of the retrograde din kasi na nagaganap ngayon this time, maaring magkakaroon muna ng mga thinking of emotions sa nakikita ko dito. No? Hindi lahat naman. Siguro lang, mapapasagi lang din sa inyo. May handito ka na kasi sa sitwasyon mo na may mga iisipin ka na bagay-bagay to heal or to change ang nakikita ko dito eh. Siguro this week is mas more ka magiging idealism, mas more ka magiging creative, at mas more kumbaga there's a renewal happen into your life this week. Ganyan. Makakaramdam ka ng renewal sa sarili mo. Tingnan natin ang parating. So, iba sa inyo siguro mga exciting opportunity, pero ang nakikita ko dito, it's more on, being an independent person sa nakikita ko dito. Ayan. Kumbaga, mas may enjoy mo yung pagiging ikaw muna for this week. Anong parating sa kanya? O kaya kasama mo yung pamilya mo. Parating sa kanya. Parating sa'yo this week, sa nakikita ko sa'yo dito, makaka-receive ka ng isang information or communication sa nakikita ko dito. Yun, oo, may makaka-receive ka raw. O kaya meron may kakausapin ka na isang tao. Okay. This week, ang nakikita ko sa'yo dito, maaaring may tao dito na magiging matigas ang ulo na hindi siya makikinig sa'yo. Yun nakita ko. Na hindi siya makinig sa'yo. And then, this week din, ang nakita ko, may mga plano ka na may paplanuhin ka na isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mo nang i-let go. Parang hindi ko pa naman nakikita na i-let go mo siya, pero you're thinking for a letting go for something. Ako nakikita sa'yo dito. Ganun.
And then, ingat din kayo, no, sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko, too much responsibility ang nakikita ko sa'yo dito eh. No, kaya nagkakaroon ka ng situation mo from this week na maaaring magkakaroon ka ng doubt sa mga actions mo, sa mga decision mo, to communicate, ganyan. O baka magkaka-doubt ka sa kausap mo, ganyan. O sa mga plano mo na gagawin, o letting go for something. May mga sitwasyon this week na you don't know how to proceed. Kung mag-action ka or hindi. May mga gusto ka i-pursue na idea this time sa nakita ko, pero nai-stuck ka. Hindi mo siya napo-pursue sa nakikita ko dito. You feeling stuck. Kumbaga nagkakaroon ka ng mga poor decision this time, this week, sa nakikita ko dito. Kasi, may gusto ka mang i-let go o may gusto ka mang ayusin na isang sitwasyon sa buhay mo. Pero ang nakikita ko sa'yo, hindi mo pa siya kayang bitiwan o hindi mo pa siya kayang ma-let go this time. Sa nakita ko kasi, hindi ko lang alam why. Pero siguro andun yung nagkakaroon ka ng option, ganyan. And then nakikita ko rin dito, andun din yung sitwasyon kasi na nagkakaroon ka na ng personal power dito eh. Magdadalawang isip itong bagay na to sa nakita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Magdadalawang isip ka also this week sa mga plano mo. Ganyan. Sana hindi ka maging irresponsible or someone dito na magiging irresponsible sa mga actions niya, ganyan. Bakit kaya ako may nakikita dito na tao na maaaring ikaw or someone is makikipag-usap sa'yo or makikipag-usap ka? Parang ganun. Sana hindi sa sarili mo to, no? Andun yung situation na maaaring may makakausap ka o may kausap ka na parang hindi ka magtitiwala sa kanya. O hindi mo siya kayang maasahan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Or hindi talaga siya talaga, o maaaring itong tao talaga na ito na hindi siya pwedeng maasahan at hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Kasi why? May tao rin kasi ako nakikita dito na tao na ayaw niya ng too much responsibility or too much problem sa buhay niya sa nakikita ko dito. Ayaw niya ng ganun. Maaaring ikaw yun, di ba? Maaaring nabibigatan ka na sa meron ka sa ngayon at gusto mo nang mag another journey sa nakita ko dito. Kaso, handun pa rin ikaw sa situation of decision making. Kaya nahihirapan ka rin siguro. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Libra this week. Anuhin mo lang to. Siguro, you need to think, magplano kang maigi this time. You need to be very careful sa pagplano no? Pero kung aanuhin ko sa'yo when it comes to an advice dito, kasi this is your breakthrough. Kung hindi ka makakapag-desisyon, mag-change ka lang kung hindi ka makakapag-let go, mag-change ka ng decision making. Diba? You need to concentrate to succeed yung sitwasyon na yun. Kung hindi mo siya kaya ma-let go. Yun nga lang, mahirap man pero kailangan mong harapin yun kasi personal power mo na ang gagana dito sa dito. So, kasi nakikita ko dito baka magpaliban ka pa. Yan, baka magkakaroon ka pa ng pagpapaliban sa mga plano mo, sa mga decision mo, ganyan. Dapat niya iwasan. Ang dapat mo daw iwasan is yung isang bagay o situation sa buhay mo na magkaroon ka ng frustration sa mga pinapangarap mo sa buhay mo na hindi mo agad siya nakakamit. Iwasan mo daw yan, no? Tsaka iwasan mo din yung hindi magkaroon ng forgiveness, ma-out of balance ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Huwag kang maging impatient. Kailangan sa'yo is, kumbaga, mag-focus ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, sa pangarap mo, ganyan, sa nakikita ko dito. And be creative, no? Sa nakikita ko ito. You need to be very creative.
And then also, iwasan mo rin yung magkaroon ka ng mga sadness at saka yung you feel unfulfillment sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong makamit this time. Kasi this time, kasi sabi ko nga retrograde, diba? Maaaring magkakaroon ng mga delay talaga tayo this time sa nakikita ko dito. Pero, wag mong fokusan yon sa nakita ko dito. Magpatuloy ka lang dito, no? Kailangan mong maging very creative this time sa nakita ko to. Wag kang magkaroon ng isolation when it comes to yourself and frustration. Iwasan mo rin yon sa nakikita ko dito. Kasi it's more on sadness ako nakikita sa'yo. Andito yung sitwasyon na parang may isang bagay may isang bagay sa'yo na matagal na ikaw na maaaring nagtitiis, nakapokus ka naman, pero ang nakikita ko dito, ang naibibigay sa'yo is sadness sa nakikita ko dito. Unfulfilled situation ito. Maaaring nagkakaroon sa iba ng cheating or hindi yung situation na may mga tao or may tao na they don't want to collaborate sa'yo, no? Sa nakita ko to, yung hindi ka nagiging masaya sa kanila. May tao rin kasi ako dito na hindi nagiging totoo sa'yo. Sa nakita ko to, nagiging patient ka sa kanila, pero hindi sila totoo sa'yo. Yun nakikita ko. Kailangan mo lang tatagan, lakasan, yung loob mo, tibay ng loob, kontrolin mo rin yung sarili mo and more on patient to, ang nakikita ko dito. Tsaka kung kinakailangan na kung may mga sadness situation ka, lumabas ka rin, no? Sa nakikita ko dito. Ka sa mga park, ganyan, kung saan ka malapit na pwede ka makahinga, yung mga ganun. Mas maganda kasi yung ganun. At least, diba, nare-refresh ka. Labas-labas ka rin kapag may time. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, kasama sa trabaho. Okay. When it comes to a love, it's more, tingnan natin. It's more on, no? Need to heal itong situation na to. Sa nakikita ko dito. Salat talaga, may disloyal no? Hindi nagiging totoo ang isa sa inyo sa nakikita ko dito, no? Andito yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng feelings of urong sulong sa nakita ko dito. May mga bagay o sitwasyon ka na nagiging slow decision. It's more on chaos ang nakikita ko dito. Siguro when it comes to talaga, hindi stable yung relationship na to sa nakikita ko. Hindi talaga siya stable. As in, maaaring ito sa family mo, maaaring sa kasamaan mo sa trabaho, maaaring sa karelasyon mo o kung sino man tong tao na to. Yan, hindi siya stable. As in, it's more on chaos, is nagiging hindi kasi andito ka na sa sitwasyon mo na naghahanap ka na ng katotohanan no? Parang you're in a dark place situation sa nakikita ko dito. It's more on negativity kasi itong relationship na to sa nakikita ko dito. Pero hadun ka pa rin, you still collaboration pa rin o nahadun ka pa rin sa situation na nag-i-stay ka pa rin dito sa love na to. Maaari iba nyo sa trabaho nyo, ganyan. Kumbaga, handun na yung part na hindi ka na masaya, pero kailangan, o sa relasyon mo, hindi na rin masaya, diba? Pero kailangan, hindi naman siya stable, pero kailangan. Kaya nagkakaroon ka. Kasi handun yung sitwasyon na nagiging mabagal ang lahat Siguro, handun yung thinking mo pa rin na kung magkakaroon pa ba ng development dito sa sitwasyon na to, magiging okay pa ba, makaka-recover pa ba kami, mga ganon. Sa nakita ko dito, minsan na rin, handun na rin yung sitwasyon na inihiwalay mo na talaga rin yung sarili mo no? Minsan, nagkakaroon ka na ng munit-munit time no, dito. Kasi, mas more kang nagiging emotions siguro sa iba sa inyo, no? Kumbaga na you're feeling stuck talaga dito. Nagkakaroon ka ng mga dissatisfaction when it comes to a love. Siguro it's time na rin to heal. Siguro mag-refresh ka muna, no? Yung magpunta-punta ka lang sa mga park. Ganyan. Tingnan natin ang
maninilibra this week. Ay, ano ba to? Baliktad. When it comes to your money, sa nakikita ko naman sa'yo, you need money. You need money talaga sa nakikita ko sa'yo dito. Yung iba sa inyo, maaaring pinapadala nyo sa pamilya nyo o sa karelasyon nyo. O kumbaga, o baka itinutulong nyo, ganyan, no? Sa nakita ko dito. O hindi man niya pinapadala sa ano nyo, pero ang pera mo kasi is tumatapon. Ganun. Kumbaga, alam mo yung pag sumahod ka lang, biglang dumaan lang sa palad mo. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Pero na-enjoy mo naman kahit papaano. Yun nga lang, kailangan mo this time siguro na you need to think very carefully. Kaya may team, kumaga, use your head when making a decision. Magtira ka rin sa sarili mo, no, sa nakikita ko dito. Kasi, medyo nagkakaroon ka man, nawawala din dito, no? Kaya, kailangan mo siguro mag-change, no? Sa nakikita ko dito, kailangan maging very creative ka, maging very organized ka when it comes to your money. Sa nakita ko dito, magkaroon ka ng renewal din sa nakikita ko dito para mas good. Siguro iba sa inyo, di ba? Baka bumili kayo ng bahay, ng lupa, o nagpapagawa kayo ng bahay. Baka kayo nakailangan nila ng pera doon, kaya rin na ilalabas mo. Kaya rin siguro, ang nakikita ko sa yung money mo, ay palabas. Or kung hindi naman, itinutulong mo siya sa ibang tao. Ganun. Maging organized. Pero nasa sa'yo yung pera mo yan eh. No? It's good din na na okay lang na i-enjoy mo yung sarili mo, pero mag-think ka pa rin sa future mo. Sa nakita ko dito. No? Baka iba dito, kasi baka may travel kayo, di ba? Kaya, nandun yung sitwasyon na nakita ko na papalabas yung pera niya. Baka palakad-lakad kayo, ganyan. May travel kayo, malayo man yan o malapit. Kaya rin siguro nakita ko lumalabas yung pera sa iba. Tingnan natin ang health mo this week. Ang health isa lahat, no? Ikaw na anakan doon si Baby Chang. Okay naman yung health mo sa nakikita ko dito. Siguro lang, emotions sa nakita ko sa inyo. Kahit naman paano, nagkakaroon naman ng growth sa'yo. Siguro it's more on thinking of siya, feeling emotions, pagod, baka nakakaramdam ka ng pagod, ganyan. Siguro andun yung minsan siguro hindi ka naging stable. Nagiging okay naman siya kaso minsan tumatagilid yung mo, ikaw or malapit sa puso mo ha, ganyan. Siguro in a part of the family or ikaw man, maaring may tao na hindi talaga siya healthy sa nakikita ko dito. Maaring nagkakaroon ng ng health issue, di ba, na kailangan i-work out, no? So nakita ko maaring itong tao na to is may sakit siya it comes to blood, ganyan. When it comes to emotions, kung sa'yo siguro emotions, low blood man siya or high blood man tong tao na to, or hindi yung mga nananakit yung mga buto-buto, kalamnan, sa nakikita ko dito, no? Sana naman walang may sakit when it comes to bato or blader ba yun? Sa nakita ko, sana walang ganun ako nakikita dito. Sana maging okay. Pero andito kasi si regeneration eh. Kung may mga health issue kayo, no, sa nakita ko dito, pukusan nyo kung sino man yung a part of the family. Ganyan. Pukusan nyo na lang. May nakikita ako dito na unhappy family. Hindi ko alam why, pero there's unhappy family. Nagkakaroon ng cancellation or may mga cancel na reunion, pakikita, ganyan. Nagkakaroon ng division sa iba sa inyo, no? Maaring sa family mo, sa trabaho mo, ganyan, maaring nagkakanya-kanya, andun na siguro yung, baka, I hope wala naman naghiwalay, no? Sa nakita ko, kumbaga, there's a foundation, ako na nakikita na hindi siya stable.
dito na kailangan yatang i-workout, no? Sa nakita ko baka nagkakaroon ng mga pagpapabaya. Kumbaga, handun din yung situation na maaring ikaw or someone into your life is hindi talaga siya supportive sa'yo. Sa nakita ko, nagkakaroon ng mga lack of teamwork sa ibang aspeto ng buhay mo, kung saan man yan sa nakita ko dito. Kumbaga, may mga tao or may tao o a situation na hindi nag-fit sa'yo sa nakikita ko dito. Hindi siya fit. Tingnan natin ang opportunity mo this week. Siguro kailangan i-workout, kung ano man yun, para mas maging maganda yung daloy ng iyong Kasi when it comes to a retrograde din kasi finished and unfinished or kailangan may mga sitwasyon na i-change para mas maganda ang kalabasan bago pa man pumasok ang June. Kasi March is a cleansing situation, Cleansing month kasi itong March Lalo na itong retrograde kasi with the red full moon din kasi, di ba? Yung red blood, yun. Cleansing kasi this time. Kaya March kailangan nating mag-cleansing, ganyan. Sa nakita ko dito, i-let go na yung mga dapat i-let go, i-change yung mga dapat i-change para mas maging maganda yung resulta bago pa pumasok ang June. Kasi pag nag-cleansing nga ngayon, March, April, May, then June, magiging okay at magiging maganda yung daloy ng buhay nyo. Opportunity. Ay, maganda. Okay, when it comes to an opportunity, sa nakikita ko sa'yo dito, may tao dito na hindi siya nagiging totoo sa'yo. May tao dito na opportunity, there's a conflict, maaring nagkaroon ng paghihiwalay sa iba, or magkakaroon ng mga conflict man yan, malaki man o maliit yan. May isa sa inyo is makasarili, no? And dun din yung sitwasyon na may mga puot, galit, may mga hindi pagkakasundo, hindi kawalan ng pagkakaisa, o hindi talaga hindi pagkakatugma ng bawat isa, or may taong hindi katugma na ka-energy mo. Dito, maaring itong taon na to, maaring nangyari na to noon, mga tension na to na hindi pa natatapos hanggang sa ngayon, sa nakikita ko dito, na maaring hindi siya magandang ginagawa sa'yo, nagkakaroon ng mga deep wound, ganyan, sa nakita ko dito, maaring nagkakaroon ng mga rock bottom, handin yung mga situation na nagkakaroon mga backstabbing, mga hindi nagiging good situation sa inyo. Dito, ano ba yan? Kakaroon ng sadness, kumbaga, dito sa relasyon na to, no? And then, nahandin din yung sa iba naman sa inyo, na maaring, yes, there's a breakup happen din sa iba. Sa iba, wala na yung trust. Alam mo, nawala yung trust, imbalance, hindi compatible kayo nitong tao na to. And then also, andun din yung sa iba, may tao na nahandyan lang siya kasi handin yung panggamit, no? Sa nakikita ko dito. Kung sino man itong tao na to, kung kayo is nagka-break up na kayo nitong tao na to, maaring kumonek siya sa'yo sa nakikita ko dito, no? Maaring may taong kukonek sa'yo na taong in a distance, pero trust your intuition dito kasi baka gamitin ka lang niya, no? Kasi hindi ko na nakikita yung love na to. Hindi na talaga. Sa iba naman sa inyo, maaring binubuli kayo, o may mga pambubuli ako nakikita dito, maaring sa trabaho mo, o kaya karelasyon mo, o you feeling bullying, no? Ng sino man. Anak, wag ka dyan. Dito. Doon. Tingnan natin ang advice ni Universe. Universe, ano pong advice mo kay Libra? Ito na nga. Yan ang ako nagkamali. Kasasabi ko lang. Okay, ang advice sa'yo, ang sinasabi dito is finish the unfinished, no? Kailangan mong may tapusin o kailangan mong magkaroon ng decision making o you need to fix something into your life. Ganyan. And use your mind and intellect when it comes to your decision. Kailangan daw is harapin mo yung takot mo
And syempre, alam ko na mahirap magdesisyon pero kinakailangan mo ring magsalita or kailangan mong harapin yun. Kasi as long as hindi siya nahaharap at hindi siya natatapos, dadalhin mo yan. Kumbaga, dadalhin mo ikaw rin magsasuffer niyan, di ba? Ang nakikita ko dito. Kumbaga, kahit na may mga sitwasyon na nagkakaroon distraction sa'yo, it's time na gawin mo yung tama this time sa nakikita ko dito. Alam ko na may mga broken promises or may mga sad situation happen sa buhay mo, pero huwag ka magpa-stagnant doon. Kailangan mo ngayon this time is it's to leave the past sa nakikita ko dito. Tsaka start a new beginning. Be creative this time and moving on. And kumbaga magbigay ka ng effort sa tatahakin mong landas this time sa nakikita ko dito. Planuhin mo rin. Siyempre, you need to plan, no? Pero this time is gamitin mo na yung head mo dito. Pero nasa sa'yo yun, paano mo siya i-handle dito, no? Para magkaroon ng magandang daloy. Tanda mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Dito. Nasa kamay mo, paano ka pepreno. Nasa sa kamay mo kung saang destination ka pupunta. Kung gusto mong mag-move forward, if you want to crossroad, edi mag-crossroad ka. Kailangan maano mo tong obstacle. You need to face the obstacle ng buhay mo dito. Huwag kang mag-struggle. Ganyan. Huwag kang maguluhan. Huwag kang malack of direction. Kailangan din, unahin mo siguro i-fix yung sarili mo if ever na medyo naguguluhan ka this time. Ganun. Mas more good siguro yun. Kasi the more na na-fix natin yung sarili natin, alam na natin yung sunod na hakbang nun eh. Pag na-fix na natin, halimbawa, we need to heal, ganyan. O kaya change our decision making, ganun sa nakita ko dito. Pero nasa sa'yo yun. Yun lang yung maipapayo ko sa'yo dito. Kasi nasa, finish the unfinished. Kailangan mong ma-accomplish yung mga bagay na hindi pa natatapos. Kailangan mo yun harapin. Yun. Nando ka kasi sa sitwasyon mo na parang tinitimbang mo pa yung situation. Maaring nag-aalangan ka pa. Ganyan, sa nakita ko dito. Parang hindi yung situation na you want to fix pa yun o gusto mo pang pero nasa sa'yo yung decision na wala sa akin. At the end, wala naman tayong pwedeng sisihin kundi yung sarili natin. Kasi it's our choice. Tayo yung pumili ng daan natin at wala tayong pwedeng sisihin na kahit na kanino, kundi sarili lang natin. Kaya this time, kailangan mong pumili ng tama rin. Mahirap man, pero nasa sa'yo ito. Decision mo na to. Kasi sabi ko nga sa'yo, personal power mo na to. No? Arigato namaste, God bless.